Okay, class, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. At papangunahan ito ni Jerin, in the name of Allah. Magandang umaga, grade 5 Sampaguita. Kamusta kayong lahat? Okay, very good. At bago kayo umupo sa inyong mga upuan, pakipulot ng kalat. Okay, very good. Ngayon, class, mag-check ako ng attendance at pakitingnan ang katabi kung may lumipan ba. Okay, very good. Lahat kayo ay present sa araw na ito. At ngayon, class, i-remind ko kayo sa classroom rules. Number 1, be kind and respectful. Number 2, be humble. Number 3, raise your hand if you want to talk. Okay, class, ngayon, ano ba ang tinalakay natin kahapon? Sino ang makapagbigyan? Okay, Jello? Okay, patungkol sa pakikipagkapwa. Ngayon, class, pakipasa sa harap ang iyong mga assignment at kukolektahin ko ito. Okay, class, ngayon, may gagawin tayong activity. At hahatiin ko kayo ng tatlong grupo. Unang grupo ay row 1, ang pangalawang grupo ay row 2, ang pangatlong grupo ay row 3. So, class ngayon, ang gagawin nyo ay kumpletuhin nyo ang bawat salita na nakasulat. Number 1 is nagsimula ako tuwing L blank N blank O. Number 2, inaalagaan ko ang aking I blank A. Number 3, nagdararasal kami tuwing G blank B blank. Okay, may 5 kayong minutong sumagot at ngayon natatapos na ang 5 minuto sa inyong mga binigay na Okay, lahat kayo ay nakukuha ng tamang sagot. So ngayon, class, may babasahin akong tula at kailangan makinig kayo ng mabuti. I believe for every drop of rain falls a flower's grow. I believe that somewhere in the darkness, night a candle glows. I believe for every one of the ghosts astray, someone will come to show the way. I believe about the storm, the smallest prayer will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears every word. So class, ano ang mensahe ano ang mensahe ng tula ito? Okay, Jello? Okay, kahit anong lungkot na dinadanas, piliin natin maging masaya. Sino pa? Wala na? At ano ang mga linya naman ang nabigyan nyo ng pansin? Jerin? Okay, I believe above the storm the smallest prayer. Okay, very good. Ngayon, class, bago tayo magsimula sa ating panibagong leksyon, ngayon, babasahin ko ang hingalan. Nasusuri ang ugnayan ng Diyos na ipaliwanag ang batayang konsepto ng aralin. So, nasusuri ang ugnayan natin sa Diyos kung tayo ay madasalin at mapagmahal sa kapwa. At ngayon, class, na ipaliwanag ang batayang konsepto ng aralin na ito sa ating sarili. Kung hindi tayo marunong magdasal, kung hindi tayo marunong magmahal ng kapwa, hindi natin masusuri ang konsepto ng aralin na ito. So, class, magbibigay ako ng sitwasyon at maaari bang makinig kayo? Si Hans ay isang pinuno ng isang samahan sa kanilang simbahan. Bilang isang pinuno, ay nagsagawa siya ng isang reluksyon o pagdinilay para sa kanyang mga kasama.
So, ang gabay na katanungan, ano ang iyong napasin sa sitwasyon? Jello? Okay, class, ngayon ay dadako naman tayo sa ating gawain. Panuto. Isulat sa loob ng kahon ng inyong mga katangian bilang tao ayon sa sumusunod na aspekto. At nakalagay dito ang pangkatawan, panlipunan, pangkaisipan, emotional at spiritual. So ngayon class, pakikuha ng inyong mga papel upang sumagot. May 5 minuto kayong sumagot. At ngayon class, another activity na naman. So mag-isip kayo ng positibong pananaw natin sa Diyos. Class, mayroon tayong another activity. Mag-isip kayo ng positibong pananaw patungkol sa kapwa, sarili, at Diyos. Ngayon class, ano ba ang kahalagahan ng ating leksyon ngayon? Jenna? Lagi mong tandaan class, ang kahalagahan ng ating leksyon ngayon ay pagmamahal natin sa ating Diyos, paniniwala at pagdarasal. At lagi niyong tandaan class ay araw-araw tayong magdasal kasi ito lang yung tanging nating gabay sa tuwing tayo ay nahihirapan. Okay? Ngayon class ay may inihanda akong assignment sa inyo. At ang assignment nyo ay magtanong kayo sa isang active na tao sa simbahan kung paano niya ginagamit ang kanyang kakayahan at paniniwala sa Diyos. At dinasahan ko bukas class ay mayroon na kayong sagot sa aking binigay na assignment. Okay. Magsitayo ang lahat para sa ating goodbye.